Babalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pera ninyong magjowa o mag-asawa. Can't relate. Can't relate si B-Boy Bibo. Wala siyang jowa, wala rin siyang asawa. Kaya yung pera niya lahat napupunta lang sa kanya. Parang hindi ko naman ramdam. Parang hindi ko naman dama. Para mas okay pa yung may asawa at least may kahati ka, di ba? Kaso wala eh. Akin na lahat ng pera ko pero hindi ko rin ramdam kung nasa na sila. Ay nako, pero eto na nga no, mga yes friends. Sa panahon ngayon, kayo rin ba bilang magjowa or mag-asawa, kayo rin ba yung tipo na nag-aagawan sa mga babayaran sa tuwing may date kayong dalawa? Ay! Or kayo yung tipo na traditional na kung sino yung lalaki ay siya ang magbabayad? Paano kung same sex kayo? Diba? Totoo. Paano kung same sex kayo? Parehas kayo nung lalaki, parehas kayong magbabae, diba? Paano yun? Edi fair. Edi hatian. 50-50 siguro, hindi natin alam. Pero at the end of the day, choice naman yan, diba? Sa inyo pa rin manggagaling, sa inyo pa rin magmumula yung rules on how you guys will manage your finances, diba? Pwede nyong pagsamahin, pwedeng maghiwalay pa rin. Depende yan sa agreement ninyo, no? Pero minsan kasi lalo na kapag bago pa kayo, medyo nakakahiyang i-discuss. Medyo parang off kung magsiset ka agad ng standards or limit when it comes to your finances, diba? Yung kung paano mo i-open yung ganitong klase ng usapan sa partner mo or 'di ba kalandian mo, kaligawan mo, 'di ba? Medyo nakakahiya pa siya. Pero in the long run, mahalaga siya. Mahalagang mapag-usapan. Mahalagang maging maayos yung deal kung paano nga ba ang maging setup. Kasi sa ganitong klase ng usapan, dito lalabas kung sino yung magiging madalas gagastos. Well, parehas naman talaga kayong mapapagastos, pero kung sino yung mas. Sino yung mas makakapagpalabas? Sino yung makakapagpapalabas ng mas? Edi kung sino yung mas nag-ipon. Kung sino yung mas nagpigil, mas nagtiis, edi siya yung mas maraming ilalabas. Charot. Siyempre, di ba, kapag nag-ipon ka ng pera, marami ka talaga malalabas na ipon. No? Yun. So, in fairness naman, sa generation natin ngayon, no, wala na yung masyadong traditional na pinapa-shoulder halos lahat doon sa lalaki. Kasi kawawa naman kami, uy. Awa na lang ba? Kasi parehas naman tayong kumakayod. Mas matakaw ka pa nga sa akin. Sarot lang. Pero totoo yun, no? Wala na masyado yung ganong culture na ikaw lalaki, ikaw magbayad. Ikaw lalaki, ikaw yung may sagot sa date natin, 'di ba? Medyo nakakatuwang isipin, no, lalo na ngayon na Women's Month. Palaban na rin talaga ang mga kababaihan na hindi na sila nagpapatalo na kung kaya mong gumastos para sa ating dalawa, kaya ko ring mag-ambag, kaya ko ring magbigay ng share para may pang-date tayong dalawa. 'Di ba? Ganun na ang thinking ng mga girls nowadays. They sometimes offer na rin to pay for the bills, and most of the time they insist, 'di ba? Sinasabi nila, hindi ako papayag na lagi mo lang akong cargo. Kaya ko rin sarili ko, no? Wow, may pinaglalaban siya. Go, akin na. Pabor naman yan. Pabor naman na mag-aambag ka, akin na. Pero may iba naman, ang technique is salitan, 'di ba? Yung alternate sa pagbabayad. Ikaw gumastos last monthsary, ako naman ngayong anniversary. Which is practical and fair nga naman, 'di ba? Na hindi pa laging isa lang yung mag-shoulder at yung isa lagi lang pabuhat, 'di ba? Kumbaga alternate. Gagastos ka, gagastos siya, pero kung ako sa'yo, doon ka ma-assign sa saan ba mas maganda? Sa monthsary? O sa monthsary kasi hindi naman masyadong bongga yan. Yun nga lang, buwan-buwan. Pag anniversary naman, isang taon nga lang, pero isang bagsakan. Huwag na kasi kayo mag-celebrate ng ganyan. Birthday at Pasko na lang i-celebrate nyo. Sige, isama nyo na yung Valentine's. Pero yung monthsary tsaka anniversary, hayaan nyo, nakalimutan nyo, gastos lang yan. Bitter no? Pero meron din naman yung kung sino ang nagyaya, siya ang taya. O pwede rin, di ba? Yan yung mga options na ibinibigay ko sa inyo, guys. Pwedeng hatian. Pwedeng kung sino nagyaya, siya ang taya.
pwedeng ex-deal nyo na lang yung mga pupuntahan nyo. Ex-deal, kainis, 'di ba? Pero kasi ang reality sa buhay natin, no, sa buhay ng isang taong may karelasyon, hindi naman kayo laging mananatili sa ganyang sitwasyon. 'Di ba? Darating at darating yung punto sa buhay ninyo, lalo na kapag pinili nyo ng maging mag-asawa. Ito na ang banta ng mga gastusin kapag meron ka ng asawa na dadami or mas bibigat yung mga gastusin ninyo, especially kapag nagkaanak kayo. Especially kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Hindi titigil ang gastusin ninyo magjowa sa bills ng date, sa expenses na ginagastos sa mga props and cakes and tarpaulin ninyo tuwing monthsary. Diba? Hindi titigil yun doon. Uusad at uusad kayo sa totoohan na, seryosohan na. 'Di ba? Mas lalalim pa yan, kaya dapat mas handa kayong dalawa and make sure na yung partner mo is cooperative enough and open-minded enough to understand na hindi na lang sarili niya yung pinaglalaanan niya, kundi kayong dalawa na. Your money, his money. His money, your money. Money, money. Ano ba yun? Manny Pacquiao. Diba? Ang pera mo ay pera niya. Ang pera niya ay pera mo. Ang pera ninyo ay pera ninyong dalawa. Sana all. Sana ako doon. Hindi ako sinama sa plano. Sana sinabi niyo yung pera mo ay pera din ni Biboy Bibo. Ganon. Diba? Darating at darating kayo sa punto na mas darami yung responsibilidad ninyo at hindi na lang kayong dalawa. Diba? Pala na pag nagkaanak kayo, cargo nyo na yung buong pamilya, hindi na lang yung individuality ninyo ang pinag-uusapan natin dito. Kaya dapat hindi kayo maging pabaya at maramot sa isa't isa. No, as early as now, sabihin na lang natin na magjowa pa lang kayo. Sabihin na lang natin na 1 taon, 2 buwan, 3 buwan, ganun pa lang kahaba ang inyong relasyon. As early as now, practicein nyo na yung pagiging generous sa isa't isa. Especially kapag alam mo naman na both of you guys are working hard to earn money. Yung wala sa inyong dalawa ang pabigat. Huwag kayong magmaramot sa isa't isa. Tandaan nyo, partners kayo. Magkatuwang, magkakampi, magkasangga. Kayo at kayong dalawa ang aalalay sa isa't isa. 'Di ba? Sobrang mahalaga yun. Sobrang mahalaga ang tulungan. Partnership dapat yan. Kasi what if ikaw pa lang pinagdadamutan na niya? Ikaw pa lang yan, ramdam mo na yung paghihigpit niya sa pera nang wala sa lugar. Yung tinitipid ka. What more, kapag nagkaroon na kayo ng pamilya, baka pati anak mo tipirin niya. 'Di ba? Mik-mik na lang ipanggatas niya sa anak ninyo. Kawawa naman yung bata. And yes, friend, mahalaga rin na you are financially ready, capable, and stable bago kayo mag-settle sa isang relationship. Mahalagang-mahalaga po yan, utang na loob, para hindi na po madagdagan ng mga mahihirap na pamilya sa bansang ito. Oo, seryosohin yung sinasabi ko. It is really, really, really important to be financially stable and capable bago kayo pumasok sa isang relasyon, bago kayo gumawa ng sarili ninyong pamilya. Mahirap yung sasabihin mo lang na mahal kita, gagawa tayo ng pamilya, yayaman tayo, lalala. Kainis, hindi nakakamature yung ginawa ko. Hindi nakaka 26 years old, parang tanga. Kaya bottom line, no, again, mga yes friend, sa buhay magjowa, sa buhay mag-asawa, it is a partnership. Tulungan. Yung partner mo na pinili mong makasama, kaagapay mo yan. Yung taong pinili mong mahalin, dapat mo yung tulungan. Dapat ka ring tulungan. Dapat kayong magtulungan. Dapat kayong maghilaan pataas. Huwag kang mayabang porket ikaw marami kinikita mo tapos siya medyo slight lang. Diba? Yung mamaliitin mo siya na, masyadong kinikita kung lahat nag-aambag dito sa bahay na to. Ay, ikaw na, te. Mag-asawa ka ng senador, baka yumaman pa kayo lalo. Charot. Diba? Tandaan mo, bilog ang mundo. Maaaring for now, she's not that capable, diba? And you are.
Pero what if magbago yung takbo at ihip ng hangin? So again, for the end time, I repeat, I reiterate, be generous with your partner. Pero, alam mo na yan, di ba? Huwag mong sagad-sagarin masyado. May limitasyon yan. Hindi ko sinabing porket maging generous ka lahat, ibibigay mo pati yung titulo ng bahay ng mama at papa mo. Huwag ganun ha. May limitation pa rin. Dapat, huwag mo ibigay lahat. Para pag iniwan ka, hindi ka mukhang tanga. Dapat may matitira pa rin sa sarili mo. Pero, make sure that you give enough and you provide enough for your relationship, for the both of you. Kaya yung mga nakababata dyan, mga teenagers pa lang, ito ang sinasabi namin sa inyo, hindi po madali ang buhay. Oo, masarap jumowa, masarap mano-ano. Pag momo, charot. Hindi mag-mall-mall ba? Ikot-ikot yun ang jowa mo sa mall. Yan, masarap mag-malling, masarap lahat gawin with your loved one. At again, hindi natatapos ang lahat dyan. Kailangan yung maintindihan na hindi pa yan ang oras para makipagtsugsuggan kayo. Tapos, kapag nagkaanak kayo, iaasa ninyo sa mga magulang ninyo. Ayan, sa mga kabataan dyan ha, sa mga teenagers na gising pa sa mga oras na ito at may ginagawang milagro, itigil nyo yan, okay? Kasi kapag kayo ay nagkaroon ng anak sa hindi tamang oras at hindi pa kayo financially capable or stable, kayo rin na magiging kawawa. At again, hindi sapat yung tinatawag ninyong pagmamahala na hindi na baling wala kayong pera basta nagmamahalang kayo. Naku, hindi na yun uso. Oo, tigil-tigilan nyo ako ha. Huwag nyo ipilit yung ganung idea na pagmamahal mo lang, sapat na. Yakap mo lang, busog na ako. Parang tanga. Kahit hindi ako kumain, kahit wala tayong pera, okay lang ako basta kasama kita. Ayun, at namatay silang gutom. Sa panahon ngayon, magpaka-practical na tayo ha, di ba? Kaya dapat nyo gawin yung inspirasyon ang isa't isa para magkaroon pa ng maraming pera. Walang mali dyan, walang mali kung maghahangad yan ng maraming pera kung galing naman yan sa maayos. Kung ang patutunguhan naman yan ay maayos din, walang mali dyan. Pero wag mo nang sasambahin yung pera ha. Basta just make sure that you want to earn more money to be comfortable with your partner and sa pamilyang bubuuhin ninyo. 'Di ba? Para sabay kayong magpayaman. Para sa mas maginhawang buhay. Tapos kapag mayaman na kayo, wag niyo naman akong kalilimutan, oy. Ako yung nagpayo sa inyo, more than 9 minutes ako nagpayo-payo dito. Ay nako, well anyway, sige sa inyo na yung pera ninyong may ipon ninyo magjowa, damot ninyo. Basta ako dito, mamimigay ako ng 500 pesos. Oy, may pumapalakpak ang tenga. Akala mo naman talaga mamimigay si Biboy Bibo. Wala na, tapos na. Yes, friend, ito na ang hinihintay mong anunsyo ng mga mahahalagang pangalan na nagkamit ng papremyo sa araw na to. Kaya naman, eto na. Handa ka na ba? Lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil eto na ang listahan ng mga nanalo sa ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS! Yes, friend, ikaw kung feeling mo ay hindi ka pa handang jumowa dahil wala pang perang sapat sa iyong pitaka, eto na ang kasagutan. Pag nakatanggap ka ng 500 pesos dito sa Yes FM, feeling mo pwede ka na magpakasal. Oh. O bakit? Diba? Saan mo ka pupulot ng 500 ngayon? Hindi na pupulot ng 500 yung pinagtatrabahuhan na ang lahat. O kaya naman eto na yes, friend, ang listahan ng mga pangalan na maswerteng nagkamit ng tumataginting na 500 piso. Opo, 4 po ang nanalo at tigli 500 piso po sila. Kaya naman sumatotal, 2,000 piso po ang pinamimigay namin dito araw-araw. Oo, ganun kami ka-generous dahil ganun namin kayo kamahal. Hindi naman kami mayabang, no? Sarap. Eto na nga mga yes friend, ngayong araw March 9 na Monday, mula sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista, ang mga nanalo ay congratulations sa mga pagmumukha ninyo: Ryan Santos, Joseph Chongson, Mary Ann Mercado at Jessame Torres. Congratulations, meron kayong tig pa 500 petot. Ikaw yes friend, kung gusto mo ring manalo at magkamit ng papremyo mula sa Yes FM at sa paborito mong DJ, ay ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pakitutok sa 101.1 Yes FM at ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng ano ba yan? Mali na oy. Tulad ng Pride Detergent. Muli yan ay handog sa atin ng ACS! Pera lang yan! ACS! Pera lang yan! ACS!
Hiningal ako doon. Ang hirap panindigan nung DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ay, naka, well, anyways, mga yes, friend, 3 oras, na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Oh, mamimiss ko kayo. Ay, naka, well, anyways, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas. Martes, oo, kapiling pa rin ang BB niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo, dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1, Yes FM. Solid! Good night, BB! Mwah, mwah. Oras natin, 11:44.